Mga kaibigan, humanda kayo dahil ang maririnig ninyo ngayon ay hindi lamang basta kwento ng takot. Ito ay mga liham mula sa mga taong nakaranas ng kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng karaniwang isip. Isipin ninyo ang isang gabing tahimik at malamig kung saan ang bawat hakbang, bawat bulong ng hangin at bawat anino ay may dalang lihim na kwento. Ang mga mata ng dilim ay tila nagmamasid sa bawat kilos ninyo at ang katahimikan ay nagiging saksi sa mga pangyayaring pwedeng magpabago sa inyong pananaw sa kung ano ang normal at ano ang labis na nakakatakot. Ang bawat liham na inyong maririnig ay hatid ang katotohanan mula sa mga naglakad sa madidilim na daan, sa mga abandonadong bahay at sa mga lugar na pinaniniwala ang tahimik ngunit puno pala ng nilalang na hindi ninyo nakikita. Bago natin simulan ang mga kwento, mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Kaya humanda kayo at higpitan ang upuan ninyo dahil ang dilim ay may mga lihim na gustong ipahayag. Ngayon na handa na ang inyong isipan at puso, simulan na natin ang unang liham. Tandaan ninyo, bawat kwento ay totoong karanasan ng mga taong nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Pakinggan ninyo ng mabuti dahil bawat detalye ay may dalang babala at lihim na pwedeng magpalakas ng inyong takot. Huwag kayong mag-atubiling marinig at damhin ang bawat kwento dahil sa bawat liham isang pinto ang bumubukas patungo sa dilim na matagal nang nagkukubli sa mga sulok ng ating paligid. Ang gabi sa hasyenda ay hindi lamang madilim, kundi tila may bigat na bumabalot sa bawat sulok ng paligid. Ang mga bituin ay natakpan ng makakapal na ulap at ang buwan ay nagkukubli sa likod ng dilim. Habang naglalakad ako mula sa kamalig pa uwi sa aming lumang bahay, ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ang karaniwang malamig ng gabi, kundi parang may humihinga sa paligid na hindi nakikita. Sa bawat hakbang ko parang may mga mata na nakamasid at bawat anino sa palayan ay tila gumagalaw ng may sariling buhay. Sa una, sinubukan kong ipaliwanag sa sarili ko na bunga lamang ito ng pagod o imahinasyon. Ngunit nang lumapit ako sa lumang bodega, may nakita akong anino sa gilid ng pader. Hindi ito simpleng anino, hindi rin basta likha ng ilaw. Ang hugis nito ay hindi pangkaraniwan at tila sumusunod sa bawat kilos ko. Tumigil ako sandali, huminga ng malalim, sinusubukang kalmahin ang puso, ngunit sa bawat segundo, parang lumalapit ito ng kaunti. Ang damdamin ko ay parang may bahid ng panganib, at bawat pag-ikot ng ulo ko ay nagdadala ng kakaibang takot na hindi ko maipaliwanag. Habang pinipilit kong lumakad ng mas dahan-dahan, napansin kong may hangin na dumampi sa aking leeg at balikat. Hindi ito hangin mula sa paligid, kundi parang may humaplos na hindi nakikita. Napalingon ako ngunit wala namang tao, wala ni isang hayop, ngunit ang anino ay naroon pa rin, mas malapit at mas malinaw sa bawat sandali. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Sinusubukang tanggapin na may bagay na umiiral na hindi ko kayang maunawaan. Pinili kong lumapit sa bodega at tiningnan ang loob. Ang loob ay puno ng lumang kagamitan, mga kahon at kagamitan na hindi nagamit sa mahabang panahon. Ngunit ang lamig sa loob ay kakaiba, tila may sariling presensya, parang may nakaupo o nakatayo sa dilim, nagmamasid sa bawat kilos ko. Ang bawat hakbang ko sa loob ay parang nagpapalakas sa presensya na iyon. At sa bawat paghinga ko, naririnig ko ang bulong ng mga salita na hindi ko maintindihan, tila nagbabala o nagtatanong. Ang bawat sulok ng bodega ay nagmistulang buhay, ang mga anino ay gumagalaw at ang dilim ay nagiging mas malalim sa bawat minuto. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko, ngunit ramdam ko na may presensya sa paligid na hindi basta-basta mawawala. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan at ang katahimikan ng gabi ay hindi normal. Lumabas ako sa bodega at tumakbo papalayo, ngunit kahit sa layo ko, ramdam ko pa rin ang pagtingin sa akin mula sa likod ng dilim. Ang paligid ay tahimik, ngunit hindi na ako makaramdam ng kapanatagan. Ang gabing iyon ay nagturo sa akin
na may mga lugar at nilalang sa mundo na hindi natin nakikita ngunit ramdam natin. Ang hasyenda na dati ay tahimik at tila ligtas ay nagbukas ng pintuan sa isang realidad na puno ng lihim at misteryo. Mula sa gabing iyon, natutunan ko na ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag, kundi tahanan ng mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag ngunit nararamdaman sa ating puso at isipan. Ang lumang kamalig sa gilid ng aming bakuran ay tila nakalimutan na ng oras. Sa liwanag ng araw, ito ay simpleng gusali lamang, puno ng alikabok at lumang kagamitan, ngunit sa gabi, nagbabago ito. Isang gabi, habang naglalakad ako patungo rito upang kunin ang ilang gamit, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay malamig at mabigat, mas malalim kaysa sa karaniwang simoy ng gabi, at bawat hakbang ko ay parang sinubaybayan ng mga mata na hindi ko nakikita. Ang mga puno sa paligid ay nakatayo ng tahimik, ngunit ang kanilang mga anino ay gumagalaw sa paraang hindi natural, tila sinusubaybayan ang aking bawat kilos. Pumasok ako sa kamalig at ang dilim ay agad na yumakap sa akin. Ang liwanag mula sa buwan ay hindi sapat upang makita ang bawat sulok. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mahinang huni ng bata, malungkot at puno ng pangungulila. Ang tunog ay hindi pangkaraniwan at tila may kahulugan, ngunit hindi ko maintindihan. Tumigil ako at tinutukan ang pinagmumulan ng huni, sinusubukang magpakalma. Ngunit ramdam ko na parang may presensya sa paligid na hindi nakikita ng mata. Habang lumalapit ako sa sulok ng kamalig, ang huni ay lumalakas at mas malinaw. Ang bawat kahon at kagamitan sa paligid ay tila may sariling buhay at ang mga anino ay gumagalaw ng may layunin, parang may nakabantay sa bawat galaw ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, ngunit pinilit kong manatiling kalmado at obserbahan ang paligid. Ang bawat paghinga ko ay pakiramdam ay sinusubaybayan at ang katahimikan ay nagiging mas mabigat at nakakakaba. Hindi nagtagal, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa aking leeg at balikat. Parang may humaplos sa akin, ngunit walang tao sa paligid. Ang huni ng bata ay tila sumusunod sa bawat hakbang ko, lumalapit at lumalakas sa bawat segundo. Hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung sino o ano ang nagmumula sa tunog na iyon. Ang bawat galaw ko ay parang sinusuri at ang bawat hakbang ko ay nagiging mas mabigat sa puso ko. Habang tumatagal, naramdaman ko na parang ang kamalig ay buhay, may sariling galaw at intensyon. Ang mga anino ay gumagalaw sa dilim at ang hangin ay puno ng misteryo at presensya. Ang bawat tunog, bawat huni ay tila nagdadala ng babala at bawat galaw ko ay sinusubaybayan. Ang katahimikan ay hindi normal at ang lamig sa paligid ay hindi lamang dahil sa gabi, kundi sa isang puwersang naroroon ngunit hindi nakikita. Sa puntong iyon, alam kong may bagay sa paligid na mas malakas kaysa sa akin, na hindi basta maipaliwanag ngunit ramdam sa puso at isipan. Pinilit kong tumakbo palabas ng kamalig, ngunit kahit sa layo ko ramdam ko pa rin ang malamig at mabigat na presensya. Ang huni ay nawala, ngunit ang pakiramdam ng nakatingin at nagbabantay ay nanatili. Ang gabing iyon ay nagturo sa akin na may mga bagay sa mundo na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat kilos at hininga. At minsan, isang simpleng huni ng bata sa dilim ay sapat para ipakita sa atin na may lihim at misteryo na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip. Ang abandonadong paaralan sa dulo ng lumang kalsada ay matagal nang iniwasan ng mga tao. Kahit sa liwanag ng araw, ramdam mo ang bigat at kakaibang lamig sa paligid. Ngunit sa gabi, nagiging mas misteryoso at nakakatakot ang lugar na ito. Isang gabi, naglakad ako patungo sa paaralan upang kunin ang ilang lumang gamit para sa proyekto. Agad kong napansin ang katahimikan sa paligid, mas mabigat at mas malalim kaysa karaniwan. Ang bawat hakbang ko sa patag na bakuran ay tila binabantayan ng mga anino sa paligid. Ang hangin ay malamig, parang may humihinga sa paligid at sinusubaybayan ang bawat kilos ko. Paglapit ko sa pinto ng gusali, nakita ko ang mga bintana na basag at natatakpan ng alikabok. Ang loob ay tahimik,
ngunit may kakaibang tunog, parang may humihikbi o humuhuni sa di kalayuan, ngunit hindi malinaw. Tumigil ako upang makinig ng mabuti at ramdam ko ang presensya ng isang bagay na hindi nakikita ng mata. Habang pumapasok ako sa loob, ramdam ko ang bigat ng paligid at bawat galaw ko ay tila sinusuri ng dilim na may sariling buhay. Ang loob ay puno ng lumang kagamitan, lamesa at upuan na nakakalat at alikabok na matagal nang hindi nahahawakan. Ngunit ang pinakamakakilabot ay ang pakiramdam na may nakatitig sa akin mula sa bawat sulok. Napatingin ako sa isang silid at sa dilim ramdam ko ang mga mata na sumusunod sa bawat kilos ko. Hindi ko makita ng malinaw ang mga ito, ngunit ramdam ko ang presensya ng mga nilalang na hindi nakikita. At ang bawat sulok ng paaralan ay tila may sariling katauhan. Ang bawat hakbang ko ay nagdudulot ng panibagong lamig at pangamba sa aking katawan. At sa bawat sulyap ko sa paligid, pakiramdam ko ay may nanonood sa akin mula sa kadiliman. Habang pinipilit kong magpatuloy sa loob ng gusali, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga mata na aking ramdam ay tila nagiging mas malinaw sa bawat minuto. Parang may sinusubaybayan at nagmamasid sa bawat galaw at paghinga ko. Ang katahimikan ay nagiging mas mabigat at nakakakaba sa bawat segundo. Ang mga silid ay tila buhay, bawat anino ay gumagalaw na may sariling layunin, at ang dilim ay puno ng misteryo at presensya na hindi ko maipaliwanag ngunit ramdam sa katawan at isipan ko. Sa isang sulok, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking leeg, parang may humaplos sa akin ngunit walang tao sa paligid. Ang bawat silid ay tila may lihim na gustong ipahayag, at ang bawat mata na ramdam ko ay may dalang babala. Ang hininga ko ay mabigat, at pakiramdam ko ay sinusubaybayan ko rin ang paligid. Sinisilip ang bawat galaw at anino, alam na bawat kilos ko ay may kasamang panganib. Lumabas ako sa gusali, ngunit kahit sa labas ramdam ko pa rin ang mga matang iyon na sumusunod sa akin. Ang lugar ay tahimik, ngunit ang pakiramdam ng presensya ay nanatili. Alam ko na ang paaralang iyon ay hindi lamang gusali, kundi tahanan ng mga lihim at misteryo na hindi basta mawawala. At ang bawat mata na nakatitig sa kadiliman ay may dalang kwento at babala na hindi mo kayang ipaliwanag, ngunit ramdam mo sa puso at isipan. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin na may mga puwersa at presensya sa paligid na hindi natin nakikita, ngunit ramdam sa ating pandama at damdamin. Ang abandonadong paaralan ay hindi lamang nakalimutang gusali, kundi isang lugar kung saan ang dilim at mga lihim ay nagtatagpo, at bawat mata sa loob ay nagbabantay at nag-aabang sa mga hindi handang maranasan ang katotohanan. Ang araw ng pista ay karaniwang puno ng saya at kulay, ngunit sa lugar na iyon, may kakaibang tensyon sa hangin kahit sa liwanag ng tanghali. Habang papalapit ako sa plaza, napansin ko ang kakaibang katahimikan sa gilid ng daan. Tila may mga matang nakamasid sa bawat kilos ng mga nagdiriwang. Ang mga palamuti at banderitas ay nakabitin, ngunit ang bawat galaw nila ay parang sinasalubong ng malamig na simoy ng hangin na nagpaparamdam na may hindi pangkaraniwang nangyayari sa paligid. Habang naglalakad ako patungo sa simbahan, may napansin akong kakaibang anino sa gilid ng plaza. Sa una, inisip kong bata lang ang naglalaro, ngunit habang papalapit, ramdam ko ang bigat sa hangin at ang kakaibang lamig na sumasalubong sa akin. Ang anino ay hindi gumagalaw ng karaniwan, parang sinusundan ang bawat hakbang ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Sinusubukang intindihin kung ano ang nagdudulot ng kakaibang pakiramdam na iyon. Napagdesisyonan kong lumapit sa gilid ng plaza, at doon ko nakita ang mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim ng isang lumang bahay. Ang mga mata ay maliwanag at tila nagmamasid, nakatingin sa bawat galaw ko. Walang ibang bagay na gumagalaw, ngunit ramdam ko ang presensya na nag-aabang sa bawat kilos ko. Ang bawat hakbang ko ay tila pinapansin at ang katahimikan ng paligid ay naging mabigat at nakakakaba. Habang lumalapit ako sa simbahan, naramdaman ko ang kakaibang lamig sa paligid, parang may humihinga o nagmamasid na hindi nakikita. Ang bawat tunog mula sa mga nagdiriwang, ang tawanan at sigawan ay tila may kakaibang eko na nagiging mas nakakatakot sa bawat segundo.
Ang mga mata mula sa lumang bahay ay nanatiling nakatingin at sa bawat pagtingin ko sa kanila, ramdam ko ang bigat ng kanilang presensya na para bang may gustong ipahiwatig o babalaan ako tungkol sa bagay na hindi ko maunawaan. Pinilit kong iwan ang plaza at tumakbo papalapit sa simbahan. Ngunit kahit sa loob ng mataong lugar, ramdam ko pa rin ang mga matang iyon sa likod ko. Ang bawat sulok ng plaza, ang bawat anino mula sa mga lumang gusali ay nagmistulang buhay. Tila may sariling intensyon at galaw na hindi natin kayang ipaliwanag. Ang lamig at bigat ng paligid ay nanatili sa aking katawan at alam kong may puwersa sa paligid na hindi nakikita ngunit ramdam sa puso at isipan. Ang karanasang iyon sa araw ng pista ay nag-iwan sa akin ng kakaibang takot at pagkamangha. Natutunan ko na kahit sa mga lugar na puno ng saya at kulay, may mga lihim at presensya na nananatili sa dilim at mga sulok, nagbabantay sa mga hindi handang maranasan ang katotohanan. Ang bawat mata na nakatingin sa paligid ay may kwento at babala na hindi natin kayang ipaliwanag, ngunit ramdam natin sa bawat kilos at paghinga. Ang araw ng pista ay hindi na lang masaya sa alaala ko, kundi puno ng misteryo at pangamba na patuloy na sumusunod sa aking isipan at damdamin. Sa sulok ng aming lumang bahay, nakatambak ang mga gamit na matagal nang hindi nagagamit at sa ibabaw ng isang lumang aparador ay nakalapag ang isang sirang radyo na halos nakalimutan na ng lahat. Sa araw, hindi mo ito pinapansin, tila ordinaryong lumang kagamitan lamang, ngunit sa gabi may kakaibang aura ito na bumabalot sa silid. Isang gabi, tahimik ang paligid at malamig ang hangin, napansin ko ang kakaibang liwanag na nagmumula sa radyo. May pakiramdam akong may naghihintay na hindi nakikita. At habang tinutok ko ang aparato, ang katahimikan ay biglang naging mabigat at nakakakaba, parang may bagay na nakamasid sa bawat kilos ko. Bigla akong nakarinig ng mahinang boses mula sa radyo. Hindi ito malinaw, parang bumubulong sa hangin at sumasayaw sa katahimikan ng silid, puno ng pangungulila at kakaibang tono na hindi ko maintindihan. Tumigil ako at pinakinggan ng mabuti, at habang lumalakas ang tunog, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na dumarampi sa aking balikat at leeg kahit na walang pinto o bintana na bukas. Ang boses ay tila lumalakad sa paligid ko, sinusubaybayan ang bawat galaw ko, at bawat hakbang ko sa sahig ay nagiging mas mabigat sa puso ko. Habang lumalapit ako sa radyo, mas lumakas ang boses at tila may gustong ipahayag. Ang silid ay nagmistulang buhay. Bawat anino sa paligid ay gumagalaw na may sariling layunin at bawat sulok ay puno ng misteryo. Ramdam ko ang tensyon sa hangin at bawat hininga ko ay nagiging mabigat, parang sinusubaybayan ng presensya na hindi ko nakikita. Ang bawat pagtingin ko sa paligid ay nagpapataas ng takot dahil pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin mula sa dilim. Ang tunog ng boses ay nagsimulang maging mas malinaw, parang may gustong sabihin, ngunit hindi ko maintindihan ang mga salita. Ang lamig sa paligid ay lumalalim at ramdam ko ang presensya na nagiging mas malapit sa bawat segundo. Ang bawat hakbang ko ay sinusubaybayan at ang silid ay tila nagiging mas maliit, parang pumipigil sa akin na makalapit o makatakas. Ang radyo ay parang may sariling kamalayan. Bawat pag-ikot ng mga dial nito ay nagdudulot ng kakaibang kilabot na bumabalot sa aking katawan. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili roon. Bawat segundo ay napakatagal at puno ng kaba. Ang boses mula sa radyo ay patuloy na bumubulong, punong-puno ng misteryo at babala. At habang pinipilit kong lumapit, ramdam ko ang bigat ng presensya sa paligid. Ang mga anino sa silid ay mas malinaw na ngayon, tila may galaw at intensyon, at ang bawat hininga ko ay sinasalamin sa katahimikan ng lugar. Nagpasya akong lumayo at iwan ang radyo sa kanyang sulok, ngunit kahit sa labas ng silid, ramdam ko pa rin ang presensya at ang boses na parang sumusunod sa bawat galaw ko. Ang karanasang iyon ay nagbukas sa akin ng bagong pananaw sa mundo, na may mga bagay na hindi natin nakikita, ngunit ramdam sa ating pandama at damdamin. Ang luma at sirang radyo ay hindi lamang lumang kagamitan, kundi isang tulay sa misteryo.
Isang tahanan ng tinig na naghihintay na marinig, unawain at igalang ng may tapang at pag-iingat. Ang bawat sandali sa gabi na iyon ay nagturo sa akin na sa dilim may mga tinig at presensya na patuloy na nagbabantay at minsan, isang simpleng sirang radyo ang sapat para ipakita sa atin na may mundo sa paligid na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip, puno ng lihim, misteryo at boses na naghihintay, lamang na marinig ng sino mang may lakas ng loob. Habang naglalakad ako sa gitna ng malawak na palayan, ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa hangin. Hindi ito karaniwang simoy ng gabi o hangin mula sa paligid. May bigat ito na bumabalot sa akin at nagpaparamdam na may nakamasid sa bawat hakbang ko. Ang palayan ay tahimik, walang huni ng mga hayop, walang kaluskos ng mga dahon at tila ang bawat baging at palay ay nanunood sa akin ng may sariling buhay. Habang patuloy akong naglalakad, napansin ko ang kakaibang kulay sa gitna ng mga palay. Sa una inisip ko na ito ay lupa o tubig na may halong putik, ngunit habang lumalapit, ramdam ko ang kakaibang panganib sa paligid at ang presensya ng isang bagay na hindi ko nakikita. Ang kulay ay pula, malinaw at makapal na nagmumukhang dugo na kumakalat sa lupa at ang amoy ay pumupuno sa aking ilong na parang may buhay na lumilipad sa hangin. Tumigil ako sa aking paglakad at tinutukan ang lugar, ngunit wala akong nakitang tao. Ang paligid ay tahimik ngunit nakakakaba at ramdam ko na may nakatingin mula sa bawat gilid ng palayan. Ang bawat anino ay gumagalaw sa paraang hindi ko maipaliwanag at sa bawat paghinga ko, ramdam ko ang lamig na sumasalubong sa akin na hindi lang dahil sa hangin kundi sa presensyang nagmamasid sa bawat kilos ko. Habang mas lumalapit ako sa gitna, napansin ko ang mga bakas ng paa na hindi kaakibat ng anumang tao na kilala ko, nakadikit sa lupa at tila humahabol sa aking galaw. Ang bawat hakbang ko ay parang pinapansin ng presensya at ang katahimikan ng paligid ay nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Ramdam ko ang bawat galaw ng palay na parang may sariling intensyon, bawat anino ay nagiging mas malinaw at tila may sinusubaybayan sa akin mula sa dilim. Hindi ko alam kung paano, ngunit naramdaman ko ang presensya ng isang nilalang na hindi nakikita. Ang pulang likido sa gitna ng palayan ay hindi lamang dugo, kundi simbolo ng babala at misteryo. Ang lamig sa paligid at ang kakulangan ng tunog ay nagpapataas ng takot sa bawat galaw ko. Ang bawat hininga ko ay mabigat at parang sinusubaybayan. Bawat hakbang ko ay nagdudulot ng mas malalim na kaba at pangamba. Pinilit kong lumayo sa gitna ng palayan, ngunit kahit sa paglapit sa gilid ng bukid, ramdam ko pa rin ang presensya at ang mga matang nagmamasid sa akin. Ang paligid ay nananatiling tahimik, ngunit ang pakiramdam ng panganib ay hindi nawawala. Ang karanasang iyon ay nagbukas sa akin ng bagong pananaw na sa mundo. May mga presensya at puwersa na hindi natin nakikita, ngunit ramdam sa ating pandama at damdamin. Ang palayan ay hindi lamang lupa at palay, kundi tahanan ng lihim at misteryo, at ang dugo na aking nakita ay paalala na may bagay sa dilim na patuloy na nagbabantay. Sa mga hindi handang harapin ang katotohanan, sa gitna ng palayan ay nagturo sa akin na kahit ang mga karaniwang lugar ay maaaring maging misteryoso at nakakatakot kapag naramdaman natin ang presensya ng mga bagay na hindi nakikita, at minsan isang simpleng bakas o kulay sa lupa ay sapat para ipakita sa atin ang nakatagong mundo ng dilim, lihim at takot. Ang biyahe sa hating gabi ay karaniwang tahimik para sa mga bus na bumibiyahe sa mahahabang kalsada. Ngunit sa gabing iyon, ramdam ko agad na may kakaiba sa paligid mula sa simula pa lamang. Ang daan ay halos walang trapiko at ang lamig ng hangin sa bintana ng bus ay mas malamig kaysa karaniwan na parang may hinahabol o sinusubaybayan. Ang bawat ilaw mula sa poste ay kumikislap at nagiiwan ng anino na gumagalaw sa loob ng bus tila may sariling buhay at layunin. Habang pinagmamasdan ko ang paligid, napansin ko ang isang pasahero sa likod ng bus. Nakaupo siya ng tahimik, hindi gumagalaw at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin ng walang emosyon. Ang kanyang mukha ay tila pamilyar, ngunit hindi ko maipaliwanag kung saan ko siya nakilala. Ang katahimikan na bumabalot sa kanya ay nagdulot ng kakaibang tensyon sa buong bus.
at ramdam ko na may kakaibang puwersa sa paligid na nagmamasid sa bawat galaw ng mga pasahero at driver. Sa paglipas ng mga minuto, napansin ko na walang iba pang pasahero sa bus at ang kanyang katahimikan ay mas lumalalim sa bawat segundo. Hindi ko alam kung paano, ngunit ramdam ko na sinusubaybayan niya ako, bawat paghinga ko, bawat paggalaw ng kamay ko. Ang bawat ilaw na pumapasok sa loob ng bus ay nagiging mas malabo sa kanyang paligid at ang anino niya ay lumalawak at gumagalaw sa paraang hindi natural. Habang lumalapit ang bus sa mas liblib na kalsada, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Parang may presensya sa loob ng sasakyan na hindi nakikita ngunit ramdam sa bawat galaw at hininga. Ang pasahero sa likod ay hindi kumikilos, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para iparamdam ang takot sa lahat ng nakasakay. Parang bawat segundo sa loob ng bus ay tumitigil at ang katahimikan ay nagiging napakatindi at nakakakaba. Hindi ko alam kung gaano katagal ang biyahe, ngunit sa bawat sandali, naramdaman ko ang kakaibang lamig at tensyon na pumapalibot sa akin at sa driver. Ang bawat pagdampi ng hangin mula sa bintana ay parang may humihinga sa akin at ang bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada ay nagiging tunog ng babala. Ang pasahero sa likod ay nanatiling nakatingin at kahit sa panlabas na liwanag, ang kanyang imahe ay nananatiling malinaw sa aking isip at puso. Nakarating ako sa aking huling hintuan, ngunit bago ako bumaba, napansin ko na ang pasahero ay nawala ng walang paliwanag. Ang puwang na iniwan niya ay nanatiling malamig at puno ng misteryo. Ang karanasang iyon ay nagturo sa akin na sa mga gabi ng biyahe, may mga presensya na hindi natin nakikita, ngunit ramdam sa ating pandama at damdamin. Ang pasahero sa huling biyahe ay hindi lamang isang tao, kundi simbolo ng misteryo at takot na patuloy na nagbabantay sa mga hindi handang harapin ang katotohanan sa dilim. Ang gabing iyon ay nag-iwan sa akin ng pangamba at pagkamangha na kahit sa mga karaniwang biyahe, may mga bagay na hindi natin maipaliwanag ngunit ramdam natin sa bawat hakbang hininga at tingin. Ang bawat mata na nagmamasid sa dilim ay may kwento at babala. At minsan isang simpleng pasahero sa hating gabi ay sapat upang ipakita sa atin ang lihim at misteryo ng mundo na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip. Habang naglalakad ako sa gilid ng baryo, napansin ko ang luma at malaki nilang balete na tila may sariling presensya. Ang mga ugat nito ay kumakalat sa lupa na parang mga bisig na handang humawak sa sinumang malapitan. Kahit sa liwanag ng hapon, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay malamig at bawat hininga ko ay parang pumapasok sa isang mundo na puno ng misteryo at hindi maipaliwanag. Lumapit ako sa ilalim ng balete at agad na napansin ang kakaibang anino na gumagalaw sa loob ng mga ugat. Hindi ito simpleng anino ng puno. Ang bawat galaw nito ay may sariling layunin at ramdam ko na sinusubaybayan ang bawat hakbang ko. Ang paligid ay tahimik, pero sa bawat sulyap ko, parang may mata na nakatingin sa akin mula sa kadiliman ng balete. Habang mas nilalapitan ko ang sentro ng balete, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa hangin. May humihigbi mula sa dilim ng mga sanga at bawat anino ay tila gumagalaw na may sariling intensyon. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumarampi sa aking balat. Parang malamig na kamay na sinusubukang pigilin ako sa paglapit. Ang mga ugat ay parang daan patungo sa isang mundo na hindi ko maintindihan at ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan ng presensya na hindi nakikita ng mata. Sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang mas malakas na presensya. Ang ilalim ng balete ay tila buhay, bawat sanga at ugat ay may sariling katauhan. Ang katahimikan ay nagiging mabigat, bawat paghinga ko ay puno ng kaba at alam ko na may lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng puno. Hindi ko maintindihan kung ano ito, ngunit ramdam ko na may nakabantay, nagmamasid sa sinumang malapitan ng lugar na ito. Nagdesisyon akong lumayo, ngunit bago ako tuluyang lisanin ang balete, napansin ko ang isang mahinang liwanag sa gitna ng ugat, parang may humihikbi o bumubulong sa akin. Hindi ko nakilala kung sino o ano iyon, ngunit ramdam ko na isang mundo ng lihim at misteryo
ang nagbabantay sa lugar na iyon. Ang balete ay hindi lang puno, ito ay tahanan ng presensya na hindi mo makikita. Ngunit ramdam mo sa bawat galaw, tunog at hangin. Habang naglalakad ako pabalik sa daan ng baryo, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung may nanatili pa sa ilalim ng balete, naghihintay sa susunod na malapitan. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa akin ng takot at pagkamangha, at bawat pagdampi ng hangin mula sa paligid ay nagpapaalala na may mga lihim sa mundo na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip at handang ipakita ang sarili sa mga matapang na nagtatangkang lumapit. Hindi ko inaasahan na ang pagbisita ko sa lumang paaralan ay magdadala sa akin sa isang karanasang hindi ko makakalimutan. Ang gusali ay matagal nang walang klase, mga bintana ay basag at ang pintura ay unti-unting pumupunit. Ngunit sa bawat sulok ng silid-aralan, ramdam ko ang bigat ng katahimikan na bumabalot sa lugar. Ang sahig ay puno ng alikabok at lumang gamit. At habang naglalakad ako sa gitna ng pasilyo, napansin ko ang kakaibang lamig na dumadaloy mula sa bawat dingding. Habang tinitingnan ko ang lumang silid ng guro, napansin ko ang nakaupo sa kanyang mesa ang isang anino na hindi ko agad maipaliwanag. Ang anyo nito ay pamilyar at nang tumingin ako ng mas mabuti, ramdam ko ang presensya ng yumaong guro na matagal nang pumanaw. Ang kanyang mata ay tila nakatingin sa akin ng may galang at babala. At sa bawat paggalaw ko, ramdam ko ang bigat sa hangin na parang sinusubaybayan ako ng bawat sulok ng silid. Habang lumalapit ako sa mesa, narinig ko ang mahinang bulong na tila nagmumula sa hangin at sa mga dingding, puno ng pangungulila at babala. Ang silid ay nagmistulang buhay. Bawat anino ay gumagalaw ng may sariling intensyon at ang mga lumang gamit ay tila humihinga sa ilalim ng alikabok at dilim. Ang bawat paghinga ko ay nagiging mabigat at ramdam ko na may presensya sa paligid na hindi ko nakikita ngunit ramdam sa bawat galaw at pagtingin ko. Sa isang sandali napansin ko na ang silid ay tila lumalawak at lumiit ng sabay, parang may sariling kamalayan. Ang guro yumaong ngunit buo ang anyo sa anyo ng anino ay dahan-dahang bumangon mula sa kanyang mesa at tumingin sa akin na parang sinusubok ang tapang ko. Ang lamig ng hangin ay lumakas. Bawat hininga ko ay parang bumabalik sa akin na may dalang babala. Ang bawat galaw ko ay sinusubaybayan ng mata ng yumaong guro. At ramdam ko ang bigat ng presensya na bumabalot sa buong silid-aralan. Hindi ko maintindihan kung gaano katagal ako tumayo roon. Ngunit ramdam ko ang tensyon at kaba na pumapalibot sa akin. Ang guro ay nanatiling nakatayo, tahimik ngunit puno ng presensya at babala, at ang katahimikan ng paligid ay naging mas mabigat kaysa sa anumang naramdaman ko sa buong buhay ko. Ang bawat sulok ng silid ay tila may lihim na handang ibunyag sa mga may tapang na lumapit. Lumabas ako sa silid at naglakad patungo sa labas ng paaralan, ngunit sa bawat hakbang, ramdam ko pa rin ang presensya ng yumaong guro, sinusubaybayan ang aking pag-alis. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa akin ng takot at pagkamangha, at bawat hakbang sa lumang paaralan ay nagpapaalala sa akin na may mga presensya sa mundo na hindi natin nakikita ngunit ramdam sa ating damdamin at pandama. Ang yumaong guro ay hindi lamang alaala, siya ay simbolo ng misteryo, ng lihim, at ng babala sa mga lugar na iniwan ng oras ngunit hindi ng presensya. Ang gabi sa lumang paaralan ay nagturo sa akin na may mga bagay sa mundo na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip, at minsan isang yumaong guro ang sapat para ipakita sa atin na ang dilim ay puno ng mata at lihim na patuloy na nagbabantay sa mga hindi handang harapin ang katotohanan. Ang araw ng aming field trip ay nagsimula na parang karaniwan lamang. Masaya ang aming grupo, puno ng tawanan at eksaktong saya. Ngunit sa paglapit namin sa lumang bahay na aming bibisitahin, agad akong nakaramdam ng kakaibang lamig na bumabalot sa paligid. Ang hangin ay tila mabigat at kahit sa ilalim ng liwanag ng araw, ramdam ko na may ibang presensya na nagmamasid sa bawat hakbang namin. Ang mga puno sa paligid ay parang nagbubulong at ang bawat pagdampi ng hangin ay may kasamang babala na hindi ko maipaliwanag. Pagpasok namin sa bahay, napansin ko ang bawat sulok ng silid na tila may sariling buhay. Ang alikabok sa sahig ay gumagalaw sa kakaibang paraan at ang mga lumang kasangkapan
ay nagmumukhang nagbabago ng anyo sa bawat tingin ko. Sa isang sulok, nakapaskil ang isang lumang litrato at sa simula ay inakala kong ordinaryo lamang ito. Ngunit habang tumatagal ang aking tingin, napansin ko ang kakaibang anino sa likod ng mga taong nakalarawan. Ang mga mata nito ay tila sumusunod sa akin sa bawat galaw, puno ng hinanakit, pangungulila at isang babala na hindi ko maipaliwanag. Habang kami ay naglalakad sa paligid ng bahay, ramdam ko na ang litrato ay nagiging mas malinaw ang presensya. Ang anino sa likod ng larawan ay tila gumagalaw, sinusundan ang bawat hakbang namin. At ang tahimik na paligid ay biglang naging mabigat. Kahit na may kasamang mga kaklase, pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa isang mundo ng lihim at misteryo. Ang bawat tunog, mula sa mga sanga hanggang sa mga alikabok, ay nagiging mas matindi at bawat galaw ko ay nagdudulot ng mas malalim na kaba sa dibdib. Nang papalapit na kami sa dulo ng pag-iikot sa bahay, napansin ko ang kakaibang pagbabago sa litrato. Ang anino ay tila lumalabas sa frame, tumitingin sa akin na parang may gustong ipahiwatig. Ramdam ko ang bigat sa hangin, isang presensya na hindi mo nakikita ngunit ramdam sa bawat paghinga at galaw. Ang katahimikan ay hindi lamang tahimik. Ito ay puno ng tensyon, parang may humihikbi mula sa dilim nagbabantay sa bawat kilos namin. Habang kami ay nagtatapos sa pagbisita at naglalakad pabalik sa bus, hindi ko maiwasang muling tumingin sa litrato. Ang anino ay nanatiling nakatingin at ramdam ko pa rin ang presensya na sumusunod sa amin sa labas ng bahay. Ang karanasang iyon ay nag-iwan sa akin ng takot, pangamba at hindi maipaliwanag na pagkamangha. Ang field trip na ito ay hindi na lamang isang kasiyahan, kundi paalala na may mga presensya sa mundo na hindi natin nakikita ngunit ramdam sa ating damdamin at pandama. Ang litrato ng multo ay hindi lamang larawan. Ito ay bintana sa ibang mundo, isang mensahe mula sa presensya na patuloy na nagbabantay sa paligid at naghihintay sa mga taong may tapang na tumingin sa kanilang mundo. Sa bawat pagdampi ng hangin o tunog sa paligid, ramdam mo na ang misteryo at lihim ay hindi nagtatapos sa mata lamang, kundi sa pandama, damdamin at sa bawat pagtingin sa mga bagay na iniwan ng oras ngunit hindi ng kanilang presensya. Minsan, isang simpleng litrato ay sapat upang ipakita sa atin na ang mundo ay mas nakakatakot at mas puno ng lihim kaysa sa ating iniisip. At ang presensya na iyon ay patuloy na nagbabantay sa dilim, tahimik ngunit matindi ang mensahe. Mga kaibigan, bago natin tuluyang tapusin ang kwentong ito, isipin niyo muna kung ano ang naramdaman niyo habang pinagmamasdan ang bawat linya, bawat anino at bawat presensya sa paligid. Ramdam niyo ba ang malamig na hangin na tila dumarampi sa inyong balat? O ang bigat ng katahimikan na parang may nagbabantay sa bawat kilos niyo kahit wala kayong nakikita? Ang mga kwento ng ganitong uri ay hindi lamang para guluhin ang isipan, kundi para ipaalala sa atin na sa mundong ibabaw may mga lihim at presensya na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip. Sa bawat litrato, sa bawat sulok ng lumang bahay, sa ilalim ng malalaking puno at kahit sa mga karaniwang biyahe, may mga mata at presensya na nagmamasid sa atin. Hindi natin laging nakikita, ngunit ramdam natin sa ating pandama, sa bawat hininga at sa bawat pagdampi ng hangin. Ang kwentong ito ay paalala na may misteryo sa paligid natin, na patuloy na nagbabantay sa ating kilos at pag-iisip. Mga gwapo at magaganda na nanonood at nakikinig ngayon, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil marami pang totoong kwento ng takot ang naghihintay at masarap masaksihan ng sabay sa bawat bagong episode. Sa bawat susunod na kwento, matutuklasan natin ang mga lihim, ang mga presensya at ang mga kwento na mas nakakatakot kaysa sa ating iniisip. Tandaan nyo, sa mundong ibabaw, may mga mata at anino na hindi natin nakikita, ngunit ramdam natin sa bawat sandali. Mag-subscribe ka na ngayon at samahan kami sa susunod na episode dahil ang misteryo at kilabot ay patuloy na naghihintay sa mga handang maramdaman ang bawat lihim ng dilim.